Silipin natin, samahan nyo ako. Pinakita na natin yung interior dun sa isang part ng vlog natin. So, siguro hindi ko pa natin napapakita ng ganito. Baka kasi sabihin na hindi ako yung nagtitake ng video. So, this is the, yan yung inside ng car. Yan o. Yan yung loob ng kotse. Yan o. Welcome, Pimp Daddy. Hi guys, good morning. Welcome ulit sa another vlog natin. Ngayong araw, nandito ulit tayo sa shop ng pinsan ko. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magbakbak, di ba? Ika nga. Meron tayong special, well, itong vlog natin today, something special to kasi meron tayong customer na artista. So, isang friend natin na artista na kinontak tayo to help him out with his car. So, samahan nyo kami dito sa vlog na to today. Hopefully, this vlog will be quite entertaining for you. Lalo na meron tayong special guest ngayong araw. Tara, stay tuned and abangan natin na dumating yung friend natin na yun. So, tara, samahan nyo kami today, guys. Okay guys, so ito yung Supra ngayon dito sa shop, 'di ba? So, yan, kitang-kita nyo naman, 'di ba? GR Supra, original pa lahat. Original stock brakes, stock tires. Ikutan natin yung kotse, guys. Everything is stock, no? Yan, napakaganda, guys. Napaka-pogi nito. Ibang klase talaga. Yan, GR badge, GR Supra. Napakaganda ng car. Ayan, no? So tara, pasok tayo sa loob ng car, guys. Pakita ko sa inyo. First time ko lang din to. So may experience. So tara. Oops. Yan. Wow. Ganda ng loob, guys. So, parang same na same lang sa Gran Turismo yung loob. Pero let's sit inside. Let's sit inside. Oh, wow. Unang-una pa lang na na-feel ko, the seats are very, very comfortable, compared sa BRZ, compared sa 86. It's very, very comfortable. Tapos, try natin i-start. I don't know if the keys... yan, nandito yung susi. So, let's try to start the car para makita rin natin dash panel and everything. So, step on the brakes and press the start key. Wow. Wow, sobrang fresh, guys. Look at that. Tingnan nyo. Wow, okay Para akong bata na nasa candy store kasi first time ko lang makaupo ng ganitong bagong Supra. The gauges look like the same as Gran Turismo. And well, nakabukas yung door, so let's close the door. Ayan. So, grabe 4,324 kilometers lang tong Supra na to. So, yan. If you guys are wondering, we are servicing itong shop ng cousin ko. We're servicing these kinds of cars. So if ever na meron kayong mga sports cars, luxury cars na naghahanap kayo ng shop na pwedeng mag-cater for that, you can contact us and we will try our best to help you out. Pero what an experience to be able to be inside this car. Ma-feel yung aircon ng kotseng to. Malamig yung aircon niya, by the way. And yeah. Okay, so unfortunately, nag-message sa akin yung friend natin. And hindi ko muna pwede sabihin yung pangalan kasi hindi nyo pa nakikita kung sino siya. Meron siyang biglaang shooting today. So hindi siya makakapunta. Magre-reschedule tayo to tomorrow. So kaya natin sinasabi to ngayon dito sa vlog kasi malamang bukas hindi na ito yung suot kong damit. So kita-kita tayo bukas. And itutuloy naman natin yun dito rin sa vlog na to. Okay guys, so good morning. Nandito tayo ngayon sa LBC. Dala ko na naman yung last batch ng race natin na plate frames. Papadala na natin yan dito ulit. Tapos hopefully payagan nila tayong mag-vlog ulit dun sa loob. Ito na yung last natin na sets. Wala nang natira. Tara, samahan nyo kami. Ma-ship na natin to. Okay guys, so pinayagan tayo mag-vlog dito sa loob ng LBC. Papadala na natin yung plate frames. Dalawang set yung papadala natin. Ito yung last sets natin sa mga umorder ng plate frames po natin. Yung isa ay pupunta po ng Ilocos Norte, isang set
Tapos itong marami, papunta pong Laguna. Bali, 3 sets po to. Going to Laguna. Going to Laguna. So yun, abangan lang natin and then update ko kayo guys pag okay na siya. So, ito na siya, pack na yung dalawang package na ipapadala natin sa LBC. One bound for Laguna, bali yung papuntang Laguna, 3 set po yun, 6 pieces. And then yung isa, itong sa ilalim, is pupunta ng Ilocos Norte, 1 piece. So, sold out na tayo. Officially sold out na tayo sa race plate frames. Sa mga naghahanap ng race plate frames at dun sa mga bumili, una sa lahat, congratulations dahil limited lang tong mga to. It's probably going to go up in value. Pero kung meron na kayo, yung mga nakabili sa atin, keep them and hopefully they would skyrocket in value kasi nga race product. So, labas na tayo guys. Punta na tayo ng shop. Okay guys, so day 2, nandito na tayo sa Talir today. Hopefully matuloy yung plano natin today, no, from yung mga shoots na mga videos natin kahapon. As you can see, iba na yung suit kong damit dahil pangalawang araw na to. So natapos na tayo sa LBC. Nandito na tayo sa shop. Siyempre, kailangan kumayod, kailangan dumiskarte at abangan natin yung tropa nating artista na makikita ninyo today. So basically ang gagawin natin is tutulungan natin siya sa kotse niya, lumapit siya sa atin dahil meron siyang problems with this car at we will try to fix his problems sa kotse niya and probably siguro kung gusto niya mag-upgrade at gusto niya maglagay ng mga parts, meron din tayo niyan. So abangan nyo guys, samahan nyo kami and hopefully we get to push through today. So habang nag-aantay tayo, nandito pa rin yung Supra actually. So for those people that would love to see the car and would love to get an in-depth view of the car, no. Silipin natin, samahan nyo ako. Pinakita na natin yung interior doon sa isang part ng vlog natin. So siguro hindi ko pa natin napapakita ng ganito. Baka kasi sabihin na hindi ako yung nagtitake ng video. So this is the yan yung inside ng car. Yan o. Yan yung loob ng kotse. Yan o. Welcome Pimp Daddy. Yan yung mga... Yan, ewan ko kung nakikita yan. So the interior of the car, yan, very solid. This car only has 4,300 kilometers on the clock. Diba? Pinakita ko na sa inyo yun. And I believe yung owner of this car wants to sell the car. If I'm not mistaken, no? Kasi parang nag-upgrade na si boss ng Porsche. So, he's planning to sell this car with only 4,300 kilometers. So, if you guys are interested to own a Supra na very fresh, kaya lalayo tayo ng konti para makita nyo. It's a very, very fresh Supra. Untampered mileage. Baka lang gusto nyo i-take home itong baby na to. So, yon. So, ito yung mga ibang stuff nito, no, nung car natin, nung Supra. So, yan. As you can see the inside, ganyan. Buksan natin yung hood. I'm sure people would love to see, di ba? You have to pull it twice. So, 1, 2. Yan, double lock siya. So, pakita natin yung hood ng Supra. I'm sure maraming gusto makakita ng makina na to. Yun lang, I don't know kung mabubuksan ko siya dahil hindi ko alam kung paano at ito buksan. Yun. And there she is, guys. There she is. All stock guys, all virgin. Yan. So bakit nandito to sa amin? Baka lang iniisip nyo, no? Bakit nandito sa amin? So pina-maintain lang to, PMS. Meron tayong PMS service na ginawa dito just to make sure na
yung oil change bago, di ba? Mas maganda yung pinalit natin na oil. And then if you guys want to see the trunk, I'm sure gusto nyo rin makita yung trunk ng Supra. Ako rin, never ko pa nakita yung trunk ng Supra. Yun lang. How do you open the trunk? Look, there's a button on the siding. So press the button and tingnan natin yung trunk. Gaano kalaki yung trunk space ng Supra? Wow, ang bigat ng trunk. Wow, ang bigat. Ang bigat ng trunk, guys. Wow. The hood is actually way lighter than the trunk. So okay din naman pala. It's way bigger than BRZ trunk. Kasi yung trunk ng BRZ maliit lang talaga, no? Ito medyo malaki pa yung space na to. Ayan, no? Ito yung kamay ko. Malaki pa yung space compared sa BRZ. Ayan, no? Lalayo ko yung camera. Ayan, 'di ba? Malaki yung trunk niya compared sa BRZ. So, ayan, and it's straight through. Kita yung interior dito. Ayan. So, yun lang naman. Ayan, guys, sana natuwa kayo. So, we're still, eto pala yan, may handle dito para iwas gas-gas to bring it down. There you go. Diba? Solid. So, meron tayo ngayon, BMW M2. Pakita natin, ha. BMW M2. Bagong-bagong BMW M2. Magpapakabit ng kit sa atin. So, carbon fiber yung kits na ipapakabit niya. So si boss, si customer, nagdala siya ng mga kits, no? Carbon fiber, pakita ko sa inyo. Ganda nitong Oton to, grabe. Super ganda, mga boss. Oh, ay, di natin napakita yung preno, kung anong preno nito. Tingnan natin, silipin natin. Ang ganda, oh. Shit. Solid. Grabe. Tapos pakita natin yan, yung likod. Ito yung likod niya. Bagong-bagong M2, guys, oh. Ito yung kits. Pakita natin. Nasaan yung kits natin, Ting? Ito yung ikakabit natin na, carbon loady, oh. Tingnan mo, pakita natin na load sa. Ayun, oh. Grabe, boss, oh. Sobrang gaan nito. Pakita mo, Ting. Pakita mo gaano kagaan, Ting. Sobrang gaan yan, oh. Oh. Kahit buhatin natin ng isang kamay lang yan, oh. Ito, kamay ko na to, guys, oh. Ayan, oh. Kamay ko na yan. Grabe, yung gaan. Sige nga, Ting. Sukat mo nga. Tingnan natin. So ito, susukatin lang natin muna kung shoot. Tingnan natin, ha. Yan. Sara natin muna. Si Ray nasa loob ng auto, no? May kakabit din tayong panels dun sa loob. So, yan, oh. Hawakan mo, Ting, ha. Ganda, oh. Ganda ng... Ano natin dito? Lalayan natin dito. Yun, oh. Ganda, guys, oh. Shit. Solid. Carbon load yan, ayan, oh. Tunay na carbon. Okay. Yan. So guys, kung gusto nyo makita yung loob ng BMW M2, I'm sure maraming gusto makakita ng parang interior ng BMW M2. Samahan nyo ko, tara. Okay guys, so sagad sa heavyweights yung mga nandito sa shop today. Kung nakikilala nyo to guys, itong coaching to, this is the Philippines fastest Supra. Holds the record in BRC, in Batangas Racing Circuit. Ito ang may hawak ng record ngayon. So si Boss Angelo Magtoto, mga friends, ayan, nandun siya.
And nandito siya ngayon. So bakit siya nandito guys? Papakita natin sa inyo. He is going to change his rotors. Yan yung nakakabit ngayon. Kasi meron ng problem yung rotor niya. So he has to have it checked. Kasi itong kotse to, talagang sulit. Gamit na gamit po sa track. Pakita natin sa inyo guys yung buong car. Talagang super gamit na gamit. Yan, yung mga sponsors ni boss. Yun. Pakita natin. Tapos ito yung ipapalit niya na rotor guys. Pakita ko sa inyo yung ipapalit niya na rotor. Ito yung rotor na ikakabit natin guys. Iyon oh. So guys, ito yung rotors ni boss. Pakita natin. Ito yung kotse ni boss Yan, baka sabihin nyo kasi ibang kotse. So yan, pinakita lang natin. So kita nyo guys dito. Tingnan nyo yung rotor niya oh. Nakikita nyo yung mga cracks. Ayan oh, sa video. Kita na yung mga cracks ng rotor oh. So talagang used siya sa track. Kasi nga talagang ano to, race car. Ayan, ang dami ng cracks. So that's the reason kung bakit papalitan ni boss yung rotors niya kasi kailangan na kailangan na talagang palitan yan. So malamang naku-curious kayo. What's the engine, 'di ba? Ano yung marang meron dito sa auto na to? Bakit hayop sa tulin? So, tingnan nyo guys. Wala naman. Stock lang naman halos. Obviously, makikita nyo yung simple bolt-on. Sabi nga ni Boss Angelo. Pero basically, everything is stock. No? Yan. Pakita natin. Normal. Yan. May konting bolt-ons. As you can see, may intake. Diba? Meron tayong strut bars. Pero dito sa yan. May mga konting stuffs dyan. Pero, nothing too fancy, kumbaga. Nothing hardcore talaga na yan, 'di ba? So syempre naka-coilover yan, may coilover yan obviously. So yun lang naman. Tapos kwento sa atin ni boss, it's been 2 years daw na they've been R&Ding this car, no? Boss, tama, no? And still continuously improving sa performance ng kotse. Boss, meron ba kayong masasabi sa mga aspiring racers na gustong sumabak or sumubok sa racing kagaya ninyo? Huwag niyong madaliin. Yan. Yun guys, importante yun. Huwag niyong mamadaliin. Ano pa, meron pa bang iba boss? Tips or anything? Actually, parati ko sinasabi, do not forget to have fun. Yun. Yun ang enjoy importante. The build, enjoy the track. Basically lang naman talaga eh. Kung may kalaban ka or meron kang hinahabol, huwag mo isipin yun. Improve mo lang yung sarili mo, improve mo yung, well, of course, the car. Yung car. And, yun lang, just have fun. Yan, guys. That's from the champion himself and of course, from the guy that's driving this monster, the Philippines' fastest Supra. So, thank you, boss, Thank you. naman tayo, balikan natin yung BMW. Nakabit na namin yung kits na dinala ni boss. Na-install na natin yung front chin niya, side skirts, kinabit na rin natin. Kaya pakita natin guys, yung carbon fiber na side skirts, left and right. Ito yung carbon fiber niya na chin, na
Yan, si boss lang yung nagdala niyan guys ha. Yan, dinala niya yung part supply niya yan. Tapos tayo nag-install. Yan, oh. Ang ganda oh. Solid, ganda. Yan, pakita natin yung kotse para makita nyo na nakakabit. Yan, ganda oh. Nice. Ikutan natin. BMW M2. Ito yung kabilang side. Ganda. Dumating na si Boss Rodfield, of course, ayan, Moy Palaboy, kasama natin, OG YouTuber ng Pilipinas, the one and only, and of course, kasama natin, idol natin sa Bubble Gang. Today, mga kapatid, lumapit sa atin si Sir Rodfield, nakuha niya po kasi yung kotse last week lang, no? Last week lang. And then, lumapit siya kasi nagkaroon siya ng problem kasi masyadong mababa yung car. And ang kwento po niya sa akin is, hindi siya sanay na mag-7-7 at yun, ano pa bang... Yun, puro hubs kasi sa area, tsaka nakakatakot pag may hindi mo nakitang lubak, biglang babagsak lang yung auto. So yun, so ang gagawin namin is nag-order siya ng stock springs sa atin, fortunately, nakakuha tayo ng original springs ng Subaru. And yun yung ikakabit natin sa kanyang kotse. So, andito na tayo. Pinaangat na namin yung auto. Hindi na natin nakunan no, na pumasok yung auto kasi medyo late na. I think it's almost 4 PM. Magsasara na yung shop. Pero, pinramis natin kay Boss Rodfield na kailangan natin ayusin yung auto niya. So, ito yung mags ni Boss. Actually, nakabago siya na GR86 na BRZ na bagong spec na mags. Pero upon checking his car guys, pakita natin sa inyo. Upon checking the car, meron kami na discover agad na problem. And I will show it to you guys. So ito siya guys. So kita nyo, anong nakikita nyong mali guys? Parang may mali, di ba? Ano yung nakikita nyong mali? Comment nyo sa video na to kung ano yung nakikita nyong mali. Ito yung rear passenger side niya. Punta naman tayo ngayon sa front passenger. So sa front passenger, meron din tayong nakitang problema. Nakikita nyo guys? Kita nyo? Yan, nakikita nyo ba yung problem? Kung nakikita nyo, comment nyo ulit. Ano yung nakita nyong problem? So, papalitan natin yan, aayusin natin yan. And lowering springs niya is... Uy, naka H&R. Ang harap naka H&R na lowering spring. Okay, that's good. And then yung likod, naka H&R na lowering spring. Papi, maganda yung lowering spring mo. H&R, maganda yan. Paano yan? Maganda yan. As in, promise. Pwera biro. So, ito yung springs na nakuha natin for him. Original na Subaru BRZ, uncut. Yan, fresh na fresh. Yan. I-check natin ngayon yung makina ni Boss Rodfield. Since second hand yung kotse, ugali nating silipin ang engine oil kasi hindi natin alam yung history ng auto. Ay, okay. Overflow ang langis natin, madami. Pero okay pa naman yung langis. Brake fluid ni Boss, malinis, maayos, walang problema. Coolant level, check natin kung okay pa coolant level ni Boss. Iwas overheat tayo sa panahon ngayon. Okay pa. No problem pa. So all goods pa tayo sa makina natin, no? Okay pa. Yan. So kinalas na natin. Yan, tanggal na. Yes, ano yun, Papi? Pag nabalik na yung height niya, hindi na ako magsisete-sete sa mga Hindi na siguro. Okay na yun, hindi na siguro. Ang dami ng humps sa amin. Kada 5 meters yata may humps eh. Hindi na siguro, Papi. Hindi na siguro mahihirapan. So, ito yung stock suspension niya. Shocks. OEM na shocks. And then, naka H&R na lowering spring. So, pakita lang natin na tinatanggal dito ni Teng para makita ninyo yung pag-removal process, no?
guys, eto na tayo ngayon. Kinalas na natin yung suspension sa likod ng auto ni boss. Now, kanina, pinakita natin sa video natin, doon sa earlier part, no, na merong problema yung kulang ng bolt yung ano ni boss Rodfield. So, kailangan natin, nagpalit tayo ng bagong bolt. Ito, bago yan. Kita nyo naman yung itsura. Malayong malayo yung itsura ng bagong bolt compared sa mga lumang bolts niya. So, nagpalit tayo ng bago. And syempre iiwasan natin yung ano, 'di ba, yung over torque, 'di ba? Para hindi matulad yung nangyari sa previous na gumalaw ng kotse ni Boss Rodfield. So, 'yon. Okay, so nandito tayo ngayon. Ito na yung stock springs, no. Kinakabit na natin sa original shocks ng auto ni Boss Rodfield. Yan, ginagamitan natin. Ano yung ginagawa natin ngayon diyan, Ray? Ba't parang nakaipit? Spring compressor. Spring compressor. So para saan yun, yung ganon? Para ma-press mo yung spring, may lagay mo yung top mo. Yan, okay. So yun ang ginagawa natin. And then later on, actually overtime na nga tayo, no? Ano na tayo, no? Mag-aalas 6 na, inabot na tayo ng late. Pero all goods yan para makatulong tayo sa auto ni Boss Rodfield. And papakita namin sa inyo to once ikakalong na sa auto. And syempre, pinaka-importante dito is makita natin kung ano yung end result, no, nung kotse. Hopefully, tumakas yung kotse and hindi na problema si Boss Rodfield sa mga sayad-sayad. Ito na tayo. Medyo madilim nga lang, no. Inabot na tayo ng medyo darkness. Kakabit na natin yung original springs. Ikakalong na natin dito sa likod. Naayos na, na-compress na natin yung springs and everything. So, ikakalong na natin. Medyo madilim na nga lang, guys, no. Hindi na ata gano nasisipat ng camera yung pagkabit natin, pero yan, it's going in black. Ayun, medyo hirap lang tingnan, pero ayun yung spring, guys, ayun, ayun yung shocks, ayun yung spring, itim lang kasi. So ikakalong na natin yan. Check natin yung harap kung naikalong na. I believe nakalong na rin yung harap. Ito, dito tayo sa harap, nakalong na rin. Ayan na yung madilim lang. Pasensya na, guys, medyo ano na tayo, medyo inabot na ng gabi sa shop. So, ayan na yung springs. Hindi nga lang super kita, pero yung bolts na ayos na rin natin. One of the bolts of yung front right was having problems. So, ito yung bagong bolt na pinalit natin. So, as you can see, lumang bolts yung apat, and then ito yung bago na pinalit natin. So, yon. Okay, so nandito ngayon si Boss Ray, chief mechanic natin sa shop. Papasilip natin kay Boss Ray yung buong pangilalim na masisipat natin sa auto ni Boss Rodfield. Check lang natin kung may mga tulo, kung may mga problem sa tie rod, rack end, ganoon. Kung solid pa yung mga bushings. Medyo madilim na nga lang kasi, guys. Okay pa rin yan. Buo pa. Kabilang side. So check namin, ugaliin na chine-check natin to, lalo na kung nakakaramdam kayo ng mga rattle, yung mga kalampag. Yan, normally yan ang mga nagiging problema, yung mga bushing, tie rod rack end. Hopefully wag maging steering rack kasi yun yung ginto. Okay pa, sir? Okay pa? Okay. So all good pa tayo, guys. Buong buo pa ang pangilalim ng auto ni Boss Rodfield. Let's go! Okay, so ito na tayo, closing stages na, patapos na tayo ngayon sa auto ni Boss Rodfield. Kalong na tayo all 4 tires. This is the last tire na ikakabit. All the other tires are mounted already. So once na nakabit na natin to ni Teng, makikita na natin yung tayo ng kotse. Kung makikita natin kung lowered pa ba or maganda na yung magiging tayo niya. Okay, baba. So ito na, guys. Dito na natin malalaman. Ibababa na natin. Ayan na. Bumababa. Yun na. Stock height na. Laki na ng pinagbago. Ikot tayo sa unahan. Pero lowered pa rin siya. Oo. Ikot tayo sa unahan. Tingnan natin. Ikot tayo sa unahan. Sakto na. Hindi na malala yung baba. Ganda na. Oh, di ba? Nakuha natin, guys. Ganda ng tayo, ganda ng clearance. Oh, ang ganda ng clearance, guys, oh. 'Di ba?
All good yung clearance, guys. Tingnan nyo. Okay pa din. Di mo dito, papili ka. Okay pa din, may stock siya. Ayan, oh. Tingnan mo, papi, oh. Tingnan mo yung tayo ng auto mo. Oh, di ba? Nice. Ano masasabi mo, papi? Interviewin natin si Boss Rodfield. Yan, okay na. Ano? Makakahinga na ako ng maluwag sa mga humps. Yan. Hindi na ako lang. Minsan kasi, isa sa stress mo kaya ka nga nag-drive na maganda para Masarap ang experience, di ba? Pero kung laging pagsubok yung mga dadaanan mo matataas na humps sa amin. Di ka mag-enjoy, di ba? Baka lalo pa ako mapagastos pag puro tama ang inabot ko. So yun guys, mukhang very happy naman ata si Boss Rodfield sa end result ng ng experiment natin, no? Sabihin na natin experiment project, di ba? So nakuha naman. Akala ko nga mapapahiya ako eh. Kasi baka mali yung nirekomenda ko. So mukhang spot on. Spot on naman, no? Spot on, boss. So yun. Thank you, Boss Rodfield. Baba pa rin, papi. Ayun, oh. Muntik pa tumama, oh. Nandito na tayo ngayon, medyo gabi na. So, gagawin natin is kasama ko ngayon of course, si Boss Rodfield. Gagawin namin, i-road test namin muna yung kotse. We will want to make sure na maayos yung auto, maayos yung gawa natin, walang kalampat, and maganda yung takbo ng kotse rin. So, tara, samahan, lalabas muna kami, iwan ko muna yung camera sa inyo, and panoorin nyo muna kaming umalis. Bye! Okay guys, so far okay, walang problema yung auto. Kamusta, Boss Rodfield? Okay siya for you? Okay yung na test okay. drive? Oo, nag-improve yung yung swabin. Yan. Okay na okay, nag-improve yung daan natin, yung driving. Mga happy. Yan. Okay naman, happy ako Happy. sa Yun yung importante. natin sa ginawa natin. Yun. So thank you guys. Okay, so what a long day guys. Sobrang grabe itong araw na to. Fulfilled yung vlog natin. Punong-puno ng mga madidiin na kotse, punong-puno ng madidiin na tao. At sobrang nag-enjoy ako na makasama, makakwentuhan at matulungan yung mga friends natin at yung mga clients natin na lumapit sa atin dito for this vlog na meron tayo today. Hopefully na-enjoy nyo yung video natin today. Salamat ng marami sa lahat ng mga sumuporta sa live streams natin at ng mga vlogs natin. At kung nag-enjoy po kayo dito, huwag nyo pong kalimutan na i-share ang video na to para ma-enjoy rin ng kapwa nating car enthusiast. And syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-iwan po ng heart, mag-iwan ng like, or whatever. So thank you guys, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog or sa susunod nating live stream. Paalam!